Para sa mga nabudol, nais kong ihatid sa inyo ang dati nating mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Kalimutan ko to nung Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. Ngayon, kung bas minus at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang alam mo kung ako ang kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right, more rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yun si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me.
it's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Kagaya ni Jun Ibasco. Yan si Jun Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako, sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng, kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas na. Wala, swerte natin. O boss, panalo kayong lahat. Pati si Atty. Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torreon is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si pastor nakakulong pa ngayon. Ano yan there's more to it than meets the eye. Pagka gano'n simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng ano yan, sabi kaya, sadya yan. So, wala tayong depende na yan sa abogado niya kung nakakabisita ba? Magbisita ako. Hindi, magbisita ako kay pastor. So, okay, yun na. Mabuhay ang former President!